hindi communications specialist ang kinuha eh. Attack dog eh. Alam niyo, ang trabaho kasi ng PCO dapat gine-get across, kino-communicate, Presidential Communications Office, yung mga programa, mga proyekto, mga polisiya ng Pangulo. Hindi para kayo ay magsilbing mga attack dogs. Kasi, number one, pagka kayo ay naging attack dogs, ay baka isipin ng mga tao na yun talaga ang policy ng Pangulo. Kasi baka ang isipin ng mga tao, ang policy lamang ng Pangulo ay wala, kundi siraan ang mga Duterte. Pangit po. Okay. Pangit. Yung ginagawa noong mga bungabatikos, hindi yung mga bungabatikos mismo. Kasi gwapo naman si Jay Ruiz eh. Oo, pangalawa, kaibigan natin siya si Jay Ruiz. Marami na kaming labanan na mag-akampi kami, na kami ay nagtagumpay. Alam niya yan, walang masamang tinapay. Lamang, yung ibang mga kasama niya dyan, tira ng tira. Pangalawa, negative ang dating ng Pangulo sa halip na positive. Di ba? Oo. Kaya anong nangyayari? Eto ha, katitira, negative. Sabi nitong WRN Research, totoo na bumagsak ang rating, ang performance satisfaction rating ni Vice President. So, bumagsak ng 7%. Yan. Ngunit, para tayong nagte-texto, no? Anyari. Pagdating naman kay Pangulong Marcos, ayan, kani-negative ng mga tao niya, saka yung mga ginagawang kapuitan, ang binagsak, kung 7% ang binagsak sa satisfaction rating ni VP Duterte, si Pangulong Marcos naman ay 15%. Ang 1.5. Yung mga nasa PCO, alam nyo, ang trabaho kasi ng PCO dapat gine-get across, kino-communicate, Presidential Communications Office, yung mga programa, mga proyekto, mga polisiya ng Pangulo. Hindi para kayo ay magsilbing mga attack dogs. Kasi, number one, pagka kayo ay naging attack dogs, ay baka isipin ng mga tao na yun talaga ang policy ng Pangulo. Kasi dapat professional tayo. Kita nyo yung spokesman ng Pangulo ng Estados Unidos. Yung babae na maganda. Nasira. Hindi nasira. Alin? Ano siya? Very professional siya sa pagsagot. Walang batikos. Hindi, yung bago ngayon. Di ba? O yung bago. Very professional. Pag tinanong siya, kung hindi niya alam, hindi siya magbibigay ng opinion. Sabihin ko, hindi ko pa alam, I will check. I'll get back to you. Kung merong isang bagay na may datos, ang sagot niya base sa impormasyon na verified. Opo. Base sa datos. Hindi niya inuupakan yung mga kalaban ng Pangulo. Yun, very professional. Eto, hindi communications specialist ang kinuha eh. Attack dog eh. Pangalawa, kasi sabi ko una, baka ang isipin ng mga tao, ang policy lamang ng Pangulo ay wala, kundi siraan ang mga Duterte. Pangit po. Okay. Pangit. Yung ginagawa noong mga bungabatikos, hindi yung mga bungabatikos mismo. Kasi gwapo naman si Jay Ruiz eh. Oo, pangalawa, kaibigan natin siya si Jay Ruiz. Marami na kaming labanan na mag-akampi kami, na kami ay nagtagumpay. Alam niya yan, walang masamang tinapay. Lamang, yung ibang mga kasama niya dyan, tira ng tira. Pangalawa, negative ang dating ng Pangulo sa halip na positive. Di ba? Binabatikos na nga siya doon sa suka-suka comment eh. Yun ang mahirap. Oo, ang Pangulo, ikaw ang, di ba, kaya nga number 1 ka. Ikaw ang number 1 citizen ng Pilipinas. Ikaw ang chief executive. Dapat, ikaw ay Pangulo ng lahat ng tao. Dapat, you should be above the fray. Yun. Protected. Oo, professional lang, walang kinikilingan. Ngayon, alam ko may eleksyon. The President is a political animal. Kasi may partido yan eh. Pero ang pinakamagandang practice ay you let other people, kung hindi naman ikaw ang tumatakbo, hindi naman siya tumatakbo, di ba? Tapos na, nanalo na siya. Pagdating sa partisan political activity, although hindi mo mailalayon, ikaw ay politiko hanggang ngayon at may mga sinusuportahan ka, yung mga batikos,
hayaan mo na sa iba. Ayun. Kasi nagdi-descend ka sa level ng gutter politics eh. May suka-suka pang nalalaman. Tama. Iwasan na yon. Hayaan mo na, purihin mo na lang yung mga kandidato mo. Yung mga batikos, hayaan mo na doon sa mga subalterns mo. May mga taga-batikos talaga yan na miyembro ng political party mo. Yung Ayun. Partido Federal, di ba? Yun ang pabanat mo. Yung mga nasa gobyerno, na binabayaran ng gobyerno, katulad ng mga nasa PCO, wag mo nang padabanatan yan. Hayaan mo na lang ipalaganap, ihayag yung mga proyekto mo, yung policy mo na para sa kabutihan ng tao. Kaya anong nangyayari? Ito katitira, negative. Sabi nitong WRN Research, totoo na bumagsak ang rating, ang performance satisfaction rating ni Vice President. Kasi walang tigil ang batikos eh. May epekto. Kaya congratulations sa mga bunga batikos. May epekto. Kasi dati 47% siya noong September 2024. Ngayong February 2025, 41% na lamang. So bumagsak ng 7%. Yan. Ito ang pinakamababa niyang performance rating mula nung siya ay nanalo ng eleksyon nung 2022. So ayun So 3 sa 10 Pilipino, more or less, ang naniniwalang hindi maganda ang performance ni Vice President Duterte. Yan. Ngunit, para tayong nagte-texto, Anyari. Pagdating naman kay Pangulong Marcos, ayan, kane-negative ng mga tao niya, saka yung mga ginagawang kapuitan, katulad ng GAA, PhilHealth, na ngayon ay nililitis, mamaya pag-usapan natin yan. Ang binagsak, kung 7% ang binagsak sa satisfaction rating ni VP Duterte, si Pangulong Marcos naman ay 15% ang ibinaba. 1.5. Wow. Mula sa 45% noong September na halos pantay lamang sila ni pangalawang Pangulong Duterte. Kasi noong September, 45% si Pangulong Marcos, si pangalawang Pangulong Duterte ay 47%. Naging 30% na lamang siya itong Pebrero. Ito ang pinakamababang antas sa performance na kanyang natanggap mula nung siya ay nahalal bilang Pangulo. Yan. At halos kalahati ng mga Pilipino Opo. sa mga pangyayari kasi sunod-sunod na iskandal yan eh. Di ba? Kaya ako natatawa ko doon sa sinasabing 73% daw ng mga Pilipino gustong ma-impeach si Pangulong Duterte. Unang-una, yung phrasing ng tanong ay mali. Kasi, again, uulitin ko pag ang House of Representatives ay tinransmit na sa Senado yung approved na articles of impeachment, impeach na. Pero hindi pa matatanggal sa pwesto. Yan ay lilitisin pa. Dapat ma-convict siya. Convicted sa impeachment trial. Parang si Chief Justice Corona. Ayan. Oo. Ano nangyari nung na-convict si Chief Justice Corona? Unang-unan, nagkaroon ng mga alegasyon ng malawakang panunuhol. Di ba, nakulong si Bong Revilla, nakulong si Buboy, nakulong si Enrile. Ang daming nagsabing nagkasuhulan. At yung mga tao hindi sang-ayon. Ito mo ang pagkakaiba ng Corona at ng Sereno. Parehong, hindi naging Chief Justice ever si Chief Justice Sereno. Kaya kung pupunta ka sa Supreme Court, may mga painting doon, may mga portrait doon ng mga dati pinatawan ng impeachment complaint. United ang mga huwes sa MTC, RTC, mga maestrado sa CA, pati yung mga justices sa Supreme Court, pati mga empleyado ng Hudikatura. United, sinuportahan si Chief Justice Corona. Nung si Sereno ang in-impeach, united din laban sa kanya. Ay, gano'n? Oo, walang biro.
ma-check, i-fact check nyo Talaga. kung sinong mga nag-rally pabor kay Corona noon at sinong mga nag-rally walay kay Sereno. Kawawa si, ano, no? Oo. Kawawa Ngayon, tao. ano nangyari? In-impeach na convict si Chief Justice. May aligasyon ng mga panunuol. Di ba talo lahat Opo, ng opo. kandidato? Halos lahat talo yung manok ni Noynoy Aquino noong 2016, si Mar Rojas. Oh. Dapat nga sabi ng iba, hindi ko naman alam kung totoo hindi. Opo. Dapat nga daw ang number 2 dyan si Grace Poy. Kaso mo, hinahabol yung boto ni Mar para matalo si Duterte. Hindi naman kinaya ay naungusan pa ni Mar for runner-up si Grace Po. Dapat daw ang runner-up dyan talaga si Grace Po. Grace Po. Wala talagang kasupo-suporta si Mar Rojas kasi sa 44, yung Mahindra, alam mo naman yung Mahindra, di ba? Yung sa halip na yung matibay na uri ng sasakyan ang in-order, yung galing sa India. Parehong presyo, mas mahal pa sa Toyota. And Toyota, subok na, maraming pyesa, maraming dealership doon. Yung Mahindra, tingnan mo kung may umaandar pang Mahindra. Siguro mga anim na lang. Mabibilang ko sa daliri ng 2 kamay ko. Hindi pa kasama ang paa. Yun ang mabigat.